Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Sarina Espaloma at yung ilalahad kong aking tunan para sa daily devotion na pinamagat na ikaw ba'y tunay na leader o leader-lideran? So, ang ating concept is elder. So, ang meaning ng elder o leaders, in the New Testament daw, sinasabi dito na we're appointed to shepherd, teach, and oversee local churches. They are also called overseers or bishop and pastors, showing the responsibility to care for God's flock. So, ang ating scripture is Acts chapter 20 verse 28 na sinasabi, keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which is bought with His own blood. So, yung katuruan natin ngayon umaga is number 1. Leadership is primarily a function, not just a title. So, sinasabi dito na pag ang posisyon, hindi siya tungkol sa pangalan o tumakbo ka para sa posisyon lang, no? Hindi siya para sumikat ka, ganyan, no? So, ang pagiging pinuno ay hindi nga tungkol sa position. O yung pagiging leader nito sa position. Kundi, sa ginagawa mo para sa iba. And syempre, para maglingkod ka rin kay Lord. No, ako, as a running treasurer, tumatakbo ako kasi gusto ko mag-serve kay God. No, sa pagiging wais, responsable, may integridad, may transparent and accountability and such. So, hindi ako tumatakbo para sa pangalan or para sa position, para sumikat ka. So, tumatakbo dahil gusto ko mag-serve kay God. So, leadership is primarily a function, not just a title. Next po is leadership is primarily about morality, not just skills. So, ang isang tunay na leader, hindi lang mahusay, kundi matuwid at may takot sa Panginoon Diyos. Yes, I agree with that. So, kailangan kapag leader ka, hindi ka lang basta magaling or mag-manage lang kung ano-ano dahil nga leader ka. So, kapag leader ka, may takot ka sa Panginoon Diyos. Kasi nga siya yung itinataas mo sa tungkulin mo. Kaya nga tumakbo ka para mag-serve kay Lord at sa mga followers niya or sa mga tao, di ba? Kasi ayun yung pinagkalob sa'yo ng Panginoon Diyos. So, wag mo yung sayangin. So, hindi lang siya mahusay, kundi may takot sa Panginoon Diyos at syempre matapat at matuwid. So, sinasabi nga, di ba, na sabi sa Lucas chapter 16 verse 10 na pagkakatiwalaan ka sa maliit ng bagay, mas pagkakatiwalaan ka sa mas malaking bagay. So, ayun po. So, next, leadership is primarily about serving, not being served. So, ang tunay na leader ay inuuna ang kapakanan ng iba, hindi ang sariling interes. And yes, katulad ni Lord, inuna niya tayo, imbes na isigtas niya yung sarili niya. Pero, anong ginawa niya? Diligtas niya tayo mula sa kasalanan. Kaya, kapag leader ka, hindi yung sarili mo yung unahin mo, kundi yung ibang tao. No? Yung kapakanan ng iba, yung kapakanan ng nasakupan mo. So, hindi yung pang sariling interest mo, no? So, leadership is primarily about serving, not being served. So, bilang application ko, number 1, lead according to your own God-given capacity. So, wag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Gamitin na kakayang ibigay sa'yo na Diyos. Unexpected lang nito kasi, as a running for treasurer, oh my goodness, this is a sign. Sorry, Lord. So, balik tayo. So, lead according to your own God-given capacity. So, sinasabi dito na, wag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Gamitin mo yung kakayang bigay sa'yo ng Panginoon Diyos. So, sinasabi dito na, kung ang kalaban mo is mas magaling siya, may karanasan na siya, or what, wag kang mainggit sa kanya, or wag kang panghinaan ng loob na, ay, hindi na ako tatakbo kasi ng ganyan. So, parang yung sinasabi na checkmate. So, kapag may pag-asa, gamitin mo yun. Gamitin mo yung kaalaman mo na ibinigay sa'yo ng Panginoon Diyos. Huwag ka may inggit or what sa iba. Kasi, may sarili tayong binigay ng Panginoon na talento and skills. Kaya dapat natin yung gamitin. So, lead according to your own God-given capacity. And number 2, lead as messenger who lives in the message. So, ang isang leader, hindi lang nagtuturo, kundi na mamuhay ayon sa kanyang mga sinasabi. So, sabi nga dito na, kapag leader ka, dapat sa sarili mo na magsisimula, hindi sa ibang tao, 'di ba?
hindi ka lang basta nagtuturo, kundi dapat ina-apply mo sa sarili mo, yung mga sinasabi mo, yung mga platform mo, or kung anong skills na meron ka sa sarili mo. So, hindi mo lang basta sinasabi, kundi ginagawa at ina-apply mo rin. So, napakagandang devotion. So, lead as a messenger who lives in the message. And lastly po is, lead a small group in your church or community. So, magsimula ka sa maliit na grupo upang magbahagi ng pananampalataya at magpalakas ng loob ng iba. So, sinasabi dito na magsimula ka muna sa maliit bago ka makarating sa malaki. Kasi ganoon naman talaga yung magsimula ka muna sa mahirap bago ka makatungtong sa success, 'di ba? So, with God, syempre. So, lead a small group in your church or community. So, sinasabi dito na ang tunay na leader ay hindi naghahangad ng title or ng position o kung gusto mo lang magpasikat, ganun, kung gusto mo lang magkapangalan ka sa ganito para kilalanin ka, ganyan. So, hindi po yung ganun na leader, no? Kundi ang tunay na leader is tumutupad sa tungkulin. Diba? Siya ay namumuhay na may kabanalan at may takot sa Panginoon Diyos at syempre pagpapakumbaba sa paglilingkod sa iba. Gaya ng ginawa ni Jesus Christ. So, talaga napakaganda ng devotion na ito and sakto sa mga student council na tatakbo bilang leader ng church. So, ayun na akin ito sa devotion. Naway matunan kayo. May sure sa iba. Siyempre, ma-apply sa ating buwan. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat. Napakagandang devotion. Oh my. Thank you po sa inyo. God bless po.